Ayan, isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mula po dito sa Ambaking Pabo Farm. For today's video mga kapatid, gagawin ko itong content kasi may nagtanong po sa akin sa personal message. So hindi ko na lamang po siya sinagot doon kasi ayan, maraming inquiry doon marami ring nagtatanong. So general ko na lamang po yung pagsagot. Ayon sa kanya is ano daw yung paraan para hindi makunat o matigas yung litsong pabo. Ayan, napakagandang topic mga kapatid, no? So, ito po, samahan nyo ba? Here we go, let's go! Napakagandang topic po yung tanong ng ating kapatid. Ang reality po mga kapatid, pagdating po dyan, yung mga ingredients, recipe, pamamaraan pagdating po sa litsong pabo mga kapatid, ilang dekada po yung pinag-aralan ng iba. Ayan, pagdating po sa kanyang tanong, ano raw yung pamamaraan para hindi makunat at hindi matigas yung litsong pabo. So sa ngayon po mga kapatid, ang pinaka-application ko po na ginagawa pagdating po dyan is yung nililitson ko po is dapat nasa 8 months pababa. Ayan, yan po sa ngayon. Sa ngayon lang po yan mga kapatid kasi yan pa lamang po yung aking alam para hindi makunat. Dapat 8 months pababa or pinakamataas na po 1 year na pabo. So sa kanyang tanong mga kapatid, sa totoo lang po, mayroon po akong customer dito na bumibili po siya kahit matandang pabo na po. At ayun, nagkausap kami. Sad to say, hindi niya po binahagi sa akin kasi nga yung paraan niya is matagal niya po yung nakuha. So hindi ko po siya pinorse. Siguro kung bibilhin ko yung kanyang ingredients, posible niya po yung sasabihin, pero ganun pa man, wala po akong pambili. Kaya ayun, hanggang sa ngayon is kagaya mo rin ako na nagtatanong kung ano dapat ang gawin. So kayo po mga kapatid, kung sakali man baka may alam po kayo at willing po kayong magbahagi, pwede nyo pong i-share sa akin mga kapatid. Pero doon po sa tanong ng ating kapatid, ang action plan ko po na ginagawa, dahil hindi ko pa po alam talaga kung ano yung pangpalambot sa mga matatandang pabo na po. Ayun, 8 months pababa, 4 months to 8 months, yun po yung range ng buwan kung saan maganda pong ilitson yung pabo na garantisado pong hindi po siya makunat. So doon po sa sikreto ng ating kapatid o doon sa aking customer, napakagandang bagay sana yun kung malalaman ko. Kaya lang, ayun nga, hindi niya ibinahagi sa akin. Kumbaga, sinabi niya na lang, secret. So hindi ko po siya pinilit mga kapatid kasi nga mayroon po akong nakakausap na mga customer ko po. Marami na kasi akong napagdaanan So nagtanong ako sa kanya ano daw yung pamamaraan, ano yung kanyang sikreto kung bakit malakas yung kanyang litsong pabo. Ayon sa kanya, hindi ko maaring ibahagi sa inyo. May isang customer daw niya gustong bilhin yung kanyang recipe ng kalahating milyon pero hindi niya bininta. So doon pa lamang po mga kapatid, dapat alam nyo na po kung ano po yung punto ko po, kung bakit yung aking kaunting nalalaman pagdating sa litsong pabo is hindi ko binabahagi muna. Kasi nga sa kadahilan ng ayun, gusto ko ring makatulong kasi sa ibang breeder. Ayun. So kumbaga, posible po ako maging buy and sell ng pabo, loobin ng Diyos. So kung ipapahintulot ng Diyos. Kasi nga kung lahat tayo magtatagpo, kumbaga libi lang tayo lahat, ayun, patay po tayo talaga sa price war. So pagdating po doon sa tanong ng ating kapatid, ang pinaka-action plan ko muna sa ngayon is yun po, 8 months to 4 months yun ang nililitson ko para garantisado pong hindi makunat. So paano naman yung sa mga matatanda? So ayun, doon ko naman po yun, ginagawan ko po yun ng ibang product. Yun pong mga pangkalderetas, yung pwedeng ilaga. Kasi yung litsong pabo, hindi kasi kagaya ng ibang putahe na ayun. So ewan ko lang, siguro baka yung iba nilalaga nila bago nililitson, posible. Pero hindi po ako sure. Basta dito po sa akin sa ngayon, yung ginagawa ko po is 8 months to 4 months yung nililitson ko po. Ayan o, tag 4 months old na
Ang maganda, kaya pinaka-advise ko rin sa inyo kung sakali man, mag-upgrade po kayo. Upgraded or hybrid mga kapatid. Kung mayroon na po kayong materialis ng hybrid to hybrid, ang anak po yun is upgraded. So maganda na po yun mga kapatid kasi yung kalalabasan yan, 4 months, yung dumalaga niyan is mahigit sa 2 kilo to 3 kilos na po. 2.5, 3 kilos. Tapos yung lalaki niyan is 4 kilos to 5 kilos. Pwede na pong ilitson talaga. Yun po yung kagandahan. Kasi nga, pag doon po kasi tayo sa local o native turkey mga kapatid, ayun, kaya antayin pa nating mag 6 kilos, 7 kilos, bago sila umabot sa ganyan timbang is nasa mga 1 taon mahigit na po sila. Yun yung problema. Kaya yung ibang mga customer nagrereklamo, yung mga natikman nilang litsong pabo, makunat, matigas. Kasi nga, mga local turkey yun mga kapatid, inaantay pa ng iba na umabot ng 1 year para umabot ng 7 kilos. Yun, doon po nagkakaproblema. Okay lang sana kung alam na natin yung sikreto. Gaya nung isa ko pong customer dito na tumatanggap po siya kahit matatandang pabo na po. Dahil matagal na po siya sa larangang ganyan, sa pagluluto. Kaya marami na po siyang idea. Pero sana loobin ng Diyos is makuha natin yung kanyang sikreto. Pero sa ngayon, hindi pa po niya binihagi sa akin yung sikreto na yun. Sana loobin ng Diyos. Kung ipapahintulot, sana maabutan pa natin at malaman natin yung sikreto na yun. Nang sa ganon, hindi po tayo mamumroblema sa kunat. Pero ang pinaka-action plan talaga dyan na garantisado is, uulitin ko po, yun lamang pong 8 months pababa. Garantisadong hindi po talaga yan makunat. Kasi nga, kung ating iisipin, paano naman, mayroon po tayong mga breeder, kagaya nito, ipapakita ko po sa inyo yung mga breeder ko po dito. Posible pong makunat na po yung iba nito. Kasi may mga breeder ako dito, nung nakaraang taon pa. Yung mga babae, oh, yung ibang babae niyan, makunat na yan, kasi 1 year na yan mahigit. Okay lang yung mga isang bisis pa lang nakapag-itlog. Kasi hindi pa yun matigas, saktong-sakto pa yun. Kasi nga 6.5 months, nag-iitlog na po yung pabo. At ayun nga, yung isa ko pong customer na pagkasunduan namin na dapat mga batang pabo po yung aming kakatayin para sa kanyang litsong pabo. Pwede babae pero dapat 1 to 2 lamang po siya nakapag-itlog. Mas maganda, isang bisis lamang po siya nakapag-itlog. Pag nakapangitlog siya na isang bisis, pag papatabain ulit, ayun, yun po yung maganda mga kapatid. Kasi nga, may laman, buo na po yung kanyang dibdib. At ang kagandahan, pag ganito, mga upgraded mga kapatid, nasa 4 to 5 kilos na po. Lalo na pag malapit ng mangitlog, naku, nasa 6 kilos yan. Yan yung kagandahan. Kaya lang, kapag tumanda na po sila, ayun, doon po tayo makaka-encounter talaga ng makunat at matigas na litsong pabo. So para sa akin, yung action plan ko naman dyan is, doon naman po tayo sa pangkatay na pangkalderitas, adobo, yung pwede pang ilaga. Walang matigas pag ilalaga sa mainit na apoy. Yun naman po yung kasabihan. Nalalaga nga yung baka, sobrang kunat nun. Ito pa kaya pabo, maliit lang. Ayan po mga kapatid, patungkol po doon sa tanong ng ating kapatid. Yung action plan ko po is yun. Ulitin ko, 4 months to 8 months lamang po yung sinililitsong ko sa ngayon. Nang sa ganon is maiwasan ko po yung makunat na litsong pabo. Ang kagandahan, ako kasi yung nag-aalaga, alam ko po kung gaano na po sila katanda. Ang problema lang dyan kung magbabay unsil tayo. Posible po talaga tayong makaka-encounter ng ganyan. Kaya lang, dito po sa akin, yung mga customer ko po, tapat naman po ako sa awa tulong ng Diyos. Ibinibigay ko po sa kanila yung tama at saktong edad. Kasi nga, ayun, ipagpalagay natin, may natira kasi dito na local turkey mga kapatid. Ito. Native po ito. Doon po sa pinsan ng aking asawa, ibininta niya po kasi nga, ayun, in-advise ko po sa kanya na palitan na po yung kanyang mga pabo, i-out yung local. So, dalawa kasi natira, lalaki at babae. So, nabinta na po yung lalaki. Ito na lang natira. Ayan o.
2.5 kilos dumalaga. 2.5 lamang po. Ikumpara natin sa 3 months mahigit. Ayan o. Napakalaking diferensya po talaga. So, para po maiwasan natin yung makunat, matigas mga kapatid na litsong pabo, ina-advise ko po sa inyo, mag-upgrade po talaga kayo mga kapatid. Para nang sa ganun, 4 months old pa lamang po, pwede na nating mai-dispose per kilo. Lalo na pag umabot ng 8 months, naku po, garantisado pong solid yung laki at bigat. So, yan lamang po mga kapatid, huwag po kayong magalit sa iba kung sakali man hindi nila binabahagi yung kanilang sikreto. Kasi nga, sa kanila yun eh. Isipin nyo na lamang po, yung mga Jollibee, McDonald's, diba? Hindi basta-basta nila sinishare o binabahagi yung kanilang sikreto. Kasi nga, trademark nila yun eh. So, ayun na po mga kapatid. Tatapatin ko na lamang po talaga kayo. Dito po sa social media talaga, lahat po nakikita na po natin, mga pamamaraan. Pero yung pinaka-core o yung pinaka-importante talagang bagay kung saan sumikat po sila at doon po sila nakilala, hindi po nila yan binabahagi. Kumbaga, kulang. Kasi nga, trademark nila yan eh. So, yan po talaga yung reality mga kapatid. Kaya nga, dito po sa akin, pagdating po dyan sa sekreto na po ng litsong pabo, sa ngayon, ongoing ko pa po talagang inaalam. At kung sakaling madiscover ko man mga kapatid, possible po na hindi ko po maibahagi talaga. Ayan. So, reality na po yan. Kahit saang aspito po, sa larangan po, lalo na pag kakibat na po yung negosyo talaga mga kapatid. Siyempre, may mga sekreto po talaga yan na hindi po talaga maaaring ibunyag. Trademark nga, ika nga. So, doon po talaga magkakaiba-iba na po. Kasi nga, yung iba, hindi po talaga nila yan binabahagi dahil ilang taon po nila yung pinag-aralan, sinubukan, na nalugi, kumbaga na-failed, nagkamali. Ayun. So, ayun po, pasensya na po mga kapatid kung sakali man parang nadismaya po kayo na wala po kayong makukuha pagdating po sa akin sa mga ricado, sangkap, pagdating po sa litsong pabo. Dahil, ayun, parang isa po yan sa sekreto ko po or trademark. Nang sa ganun is, ayun, mas lalo pa nating mapakilala talaga yung pagpapabo. Hindi po basta-basta yung pagpapabo mga kapatid. Pero pagdating po sa pag-aalaga ng pabo mga kapatid, ayan, kahit sa anong aspeto o bahagi po tayo mag-uusap dyan, maaari nyo po akong matanong patungkol po dyan. Gusto ko pong ibahagi talaga yan. Pero pagdating na po dyan na po sa litsong pabo, ayan, ibang usapan na po yan mga kapatid. Kumbaga parang dyan na po tayo gagawa ng trademark kasi. So, ayun po yung aking paraan, 4 months to 8 months para maiwasan po yung kunat o matigas na litsong pabo. Hanggang dito na lang mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig.